Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, John Vic, security guard ng Senado. Hindi pinalampas ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang naging tensyon sa Senado kung saan nasangkot sina DILG Secretary John Vic Remulla at Senador Robin Padilla sa gitna ng kontrobersyal na Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control investigation. Kasunod ng pagkalat ng mga video na umano'y pagtutulakan sa loob ng Senado, sunod-sunod na naglabas ng reaksyon si Guanzon sa social media kung saan pinaghalo niya ang biro at pagpuna sa naging papel ni Remulla sa insidente. Number 1, trabaho ba ni John Vic maging security ng Senado? Tinukoy nito ang pagdalo ni Remulla sa Senado matapos sabihin ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian na naroon ang kalihim upang tumulong sa pagpanatili ng kaayusan sa loob ng gusali. Nagbiron rin si Guanzon hinggil sa naging komprontasyon ni na Remulla at Padilla. Grabe! Ang pigil ni John Vic sa mga resource person pero di siya nakaporma kay Robin. Di ka mananalo dyan, batak yan sa shooting at di kumukuha ng double. Bad boy yan eh. Sanay yan sa kaguluhan, Robin. Naging good boy na ngayon dahil nagbago. Dahil nagbalik loob siya sa Diyos. Kalaunan ay nagpatuloy pa ang kanyang pang-asar sa social media. Kayo naman, baka gusto lang niya na mayakap si Senator Robin. Pogi daw kasi. Malaki lang katawan pero lalambot sa kagwapuhan ni Senator Robin. Ang mga payag ni Guanzon ay lumabas matapos ang naging kaguluhan sa Senado kaugnay ng kontrobersyal na Blue Ribbon hearing. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na walang opisyal na pagdinig at hindi papayagang makapasok ang mga resource persons, habang nanindigan naman ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang hearing. Sa kabila ng tensyon at ng naging konfrontasyon sa pasukan sa session hall, nakapasok pa rin sa Senado ang grupong tinaguriang Brave 18 na inasahang maghahain ng kanilang testimonya kaugnay sa mga aligasyon. So, ito. Grabe! John Vic versus Robin. Nagtulakan. Kaya pala nag-post si... Hindi ko pa napanood ang mga video. Wala akong panahon manood ngayon sa mga video o hearing kasi nga gumagawa ako ng reaction vlog. Nagpost si Professor Malupikea, sabi, mabuhay! Senator Robin, nakapasok na ang Brave 18 Marines. Sabi ko, bakit? Robin ang naging bida, yung pala, nakipagtulakan. Kaya, ano ang, bilib naman ako dito kay Secretary John Vic Remulla. Nandun daw siya para tumulong sa kaayusan. O ngayon, nagtulakan. Anong pakialam niya sa Senado? Hindi ko maintindihan. Nag-declare ang Senate President na tuloy ang hearing. O bakit nila pigilan? Sino ba ang tunay na Senate President? Cayetano o si Gatchalian? Pro tempore lang si Gatchalian eh. Grabe talaga ang mga diskarte nila. Gatchalian nag-issue ng memorandum, work from home. Senate employees, huwag kayong papasok. Bakit may COVID-19 na hindi papasok? Mabuti na lang ang mga Senate personnel, mga professional, kung ano yung tama, yun ang sinusunod. Kaya pumasok. Kaya nagkaroon ng hearing ngayon. Again, nawala na yung aking kaba, stress, halos gumaganon ang ano ba itong nangyari? Parang bakit biglang nangyari yung pagbaliktad ni Escudero? Kaya ayun, naging 12 na sila. Akala ko hindi na matuloy.
Eh ngayon, tuloy-tuloy na. Iparinig ko nga. Ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Yan o. Yan ang hearing. Pumunta dito, ikaw ay ututo. Pero open po itong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling itong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy, kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. Yes. So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon o kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting ex-soldiers. Kung totoo kung ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. President, 5 million each. Each. Sa nakita ko, Yan, yung 5 million, yun daw yung parang suhol. Suhol ng mga Marines, suhol ni na Attorney Baligod para lumantad. I don't believe so. Kasi, ito si Attorney Baligod, noon pang Napoles, Tidap, siya na ang whistleblower, siya ang nagsampa ng kaso. Kaya napatunayan niya na ang kanyang kredibilidad, lumalaban talaga sa corruption niyan si Attorney Baligod. Kaya ngayon, siya ang naging amahan ng Brave 18 Marines, tagapangalaga. Saluduhan, pasalamatan natin si Attorney Libito Baligod. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Amy Marcos. Sabi lang niya, baka joke lang ito. Isinite niya ang statement ng dating Marine sa ongoing na flood control hearing ngayon sa Senado. Ito ang pahayag ni, hindi nakalagay dito ang pangalan. Inadvisean kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. Ayan na. O marangkada na utingkay na. Utingkay, Bisaya man yung utingkay. Ano, na utingkay na isiwalat na dig up na umalingaw-ngaw na ang pangalan ni Tito Soto sa Blue Ribbon hearing. Kaya ginawa nila ang lahat para pigilan. Kailang natuloy pa rin. Ano na, may nabasa akong post. Si Secretary John Vic Rimulya nandun. Nakipag-diskusyon kay Senator Padilla. Parang nagsilbi siyang security guard at ayaw papasukin. Kaya may post si Attorney Guanzon na bakit? Security guard na ba si John Vic Rimulya sa Senado? So naintindihan ko lang sa flow of events. Nandun si Rimulya sa gate ng Senado at security guard niya ayaw papasukin. Kaya lang hindi siya nagsilbi sa style ni Robin Padilla. Tinulak daw siya ni Robin Padilla. Tulak! Nakapasok. Kaya mabuhay si Senator Robin Padilla. Yan ang post ni Professor Malutikia kasi naisahan niya si John Vic. Walang nagawa si John Vic. Kailan ba yun? Nung inaresto, yung pag-aresto kay Senator Jinggoy, sinigaw-sigawan daw sinigaw-sigawan daw sa mukha itong si John Vic, sinigaw-sigawan niya si SP Cayetano. Mabait si SP Cayetano. Iba naman si Robin. Bad boy yan noon. Nasana yan sa kalokohan. But ngayon, salud ako, nagbago na talaga. Mula nung nagbalik loob siya sa Diyos. Isa na siyang model citizen. Salud ako kay Senator Robin. Kaya lang, dating bad boy, tapos hindi ka magsilbi. So, tulakan ang nanaig. Nanalo sa tulakan si Robin Padilla. Nakapasok ang Brave 18 Marine. Ano pa? Ang dami nilang ginawa para hindi matuloy ang hearing na ito. Sa wakas, natuloy na rin. Yan na. Kanina, ang pinag-uusapan, yung, ito, pakinggan natin Ito na pala yung live. Assistant sa record ng immigration.
Kaya naniniwala kami na yung inyo salaysay may bahid na katotohanan talaga. Ito lang, kapapakita lang ni Senator Amy kasi nakakonect talaga siya para malaman namin sa isa namin tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari. Chairman, continue, di ba? As I said, no, they take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. Ayan, yung pinag-usapan, yung involvement ni Trillanes. Di ba, nakatanggap din ng maleta si Trillanes. Kanina napaiyak ako sa yung usapin nila na yung paninira sa Brave 18 Marines, nakatanggap daw sila ng 5 million each. Kaya tinanong, totoo ba? Nako, kanya-kanyang salaysay. Yung mga Marines, yung hirap nila. Nag-ambag-ambag, chip-in na lang sila sa mga pagkain. Every time na may problema sila sa pamilya, puros ang takbuhan nila si Atty. Baligod. Sabi ni Atty. Baligod, may mga resibo ako dyan, hawak namin. Every time na may hospital, member ng pamilya nila, God has provided, tinutulungan. Kaya sabi ng isa, kung may 5 million ako, sir, wala na ako dito ngayon. Hindi na ako magpapakita sa inyo, sabi ng isa. Yung isa, napaiyak ako, sir, yung kapatid ko may tumor. Ngayong araw na ito, namatay na siya. Kung may 5 million ako, napagamot ko sana yung kapatid ko. Ganun. Kakaiyak na yung testimony nila. Bakit sila lumantad ng ganito? Their only motive is ganito. Dati kaming sundalo, sir. Ngayon gusto naming magpakasundalo ulit para sa mga Pilipino. And I salute them for that. Ang grabing sakripisyo na ginagawa nitong Brave 18 Marines. Of course, kasama si Atty. Baligod. Ang dami na nilang kaso na kinakaharap ngayon. I don't know what would happen to those cases. Karamihan cyber libel o perjury o ano. But God is in control. Ngayon nga, hindi ko na inaakala na matutuloy ito kasi nga titigilan. Ayaw papasukin. Nakapasok pa rin. Ngayon, natuloy na. Yan na, ongoing na. Kaya, panalo ang Diyos, panalo ang liwanag, panalo ang katotohanan ngayon, panalo ang taong bayan. Mabuhay po kayo. Brave 18 Marines. At, sige, siwalat nyo. Sino pa yung na-deliveran nyo? Tito Soto, sino pa dyan? Patutuhanan ninyo at malalaman ng taong bayan na nakikinig sa salaysay ninyo kung nagsasabi kayo ng totoo o kasinungalingan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Senator Amy Marcos. Sabi lang niya, nabeben ba yan? Sutil. May pagkasutil din itong si Senator Ben. Di ba? Ben Dilo. Lagay dito yung pahayag ng isang ex-marine sa Blue Ribbon hearing ngayon, si Bernard Gumban. Sabi niya, ako po si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta. Yung pangalawa po, 6. Yan ha. Nanumpa na yan ha. Hindi ka pwedeng magsinungaling yan. Makukulong ka dyan pag magsinungaling ka. The fact na itong Bernard Gumban na ito, nanumpa, at sinasabi niya na nakapag-deliver 2 beses. Ito. Sana nandyan si Erwin Tulfo. Sana nandyan yung minority. Wala eh. Ang nakikita ko lang, sandali ha, 3 lang eh. SP Cayetano, Marcoleta at Senator Amy. Sila lang 3 nandito eh. Pakinggan natin sila. 20 na maleta times 3 sa isang linggo. Ang pinag-uusapan ngayon, yung sinabi ni Senator Lacson na mathematically impossible daw yung mag-deliver ka ng 805 billion yung ganun lamang na time frame. Kaya yun ang pinapaliwanag ni Atty. Baligod. So 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa. Ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yun, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan, Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung i-deliveran nyo ron? ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez.
So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Kaya pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Paano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 million pesos po yun. Yung sinabi ko po na yung maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control. Marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Kaya sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila eh. Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice. Historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Kaya balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million. Yan, basta ongoing pa. Ang gagandang mga pasabog. O, balikan natin si Senator Erwin Tulfo. Oh, di ba grabe ang paningkamot kung sa Bisaya. Grabe ang effort na hindi matuloy. O, ngayon natuloy na. Anyway, these are allegations. It will not stand in court kung wala talagang klarong ebidensya na proof beyond reasonable doubt. But itong nangyayari ngayon is more on court of public opinion. Tayo, mga taong bayan, ang judges. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba ako sa katapatan nitong Brave Marines? Ako naniniwala. Kasi, what's the use? Kung ako, retired na ako, bakit pa ako sasama-sama ng ganyan? Malalagay lang sa alanganin ng pamilya ko. At yun na nga, nalagay sa alanganin sila. Naghirap, nagugutom ang aming mga pamilya, sabi nila kanina nung tinatanong sila eh. Kasi naparatangan sila, tumanggap daw sila ng 5 million each. Hindi totoo sa nila. Dahil kung may 5 million ako, napagamot ko sana yung kapatid ko na may tumor, namatay sa araw na ito. Today, namatay yung kapatid ng isang Brave Marine. So ako, naniniwala ko, yung pagsasalita nila, spontaneous, out of their heart and memory, as it happened in their lives. Kinikinto nila. Wala akong nakikita na pagsisinungaling sa sinasabi nitong mga Marines na ito. Kaya, salamat sa mga patutuo nila na nag-deliver sila. Anyway, salamat at nasimulan na kahit anong pigil nila. Tinigilan nila talaga. Ang kadiliman, kailanman hindi mananaig sa liwanag. This is a battle between good and evil, and today, good has prevailed. Panalo ang taong bayan. Mabuhay po kayo, Brave 18 Marines, Attorney Baligod, mabuhay po kayo, Brave 12 na lang na senators. SP Cayetano, Marcoleta, Aimee at iba pa. Minus isa. Huwag na natin, kalimutan na natin yang si Escudero na bumaliktad na. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.